Magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang debosyon sa Mahal na Birheng Niña Maria ay binigyang kapahintulutan ni Papa Gregorio XVI. Kaakibat sa debosyong ito ang pagkakamit ng indulhensya. Hindi man binabanggit sa banal na kasulatan ang kapanganakan, kabataan at takdang kasal ng Mahal na Birheng Maria, ay nakatala naman sa Proto-Evangelium of St. James 120 AD at gayon din sa mga aklat ng Gospel of Siodo Matthew at Gospel of Nativity of Mary ang ilang tala tungkol sa kabataan ng Mahal na Birhen. Ang unang imahen ng Niña Maria noong 1730 ay gawa ng isang Madreng Franciscan na ngayon ay nasa Milan, Italia. Dahil sa himala ng kagalingan ng mga may sakit, lumaganap ang debosyon sa Mahal na Birheng Niña Maria sa Italia. At sa aparisyon ng Mahal na Birheng Niña Maria kay Sister Magdalena noong January 6, 1840, nagsimula ang debosyon sa Mexico City. Halina at makiisa sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Birheng Niña Maria. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka at pinasasalamatan, dakilang ang manglumikha, sa pagkakaloob mo sa amin ng isang taong tulad ni Maria, dakilang huwaran at aming ina. Sa aming pagnonobena sa kanyang karangalan, hinihiling namin na ipadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang tulad ni Maria, ay magbunga kami ng kapayapaan at katarungan para sa mundo. Naway ang lakas na ito ng banal na Espiritu ay magdulot sa amin ng pagkaunawa sa kanyang mga biyaya. Siya kasama mo at ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Amen. Kinahahabagan niya ang lahat ng may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Amen. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa mga pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparin sa una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, Ikalawang araw, Maria huwaran sa pananampalataya. Sa ikalawang araw ng ating pagnunubena, pangnilayan natin si Maria bilang huwaran ng pananampalataya. Ayon sa sulat sa mga Hebreo, tayo ay may pananampalataya kung nananalig tayong mangyari ang mga inaasahan natin at paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. Sa pananampalataya ni Maria, ang kaligtasan ng sangkatauhan. Dalangin tangi sa ikalawang araw. Pinupuri ka namin, Ama, daluyan ng liwanag at buhay sa pagkakaloob mo sa amin kay Jesus, anak mo at anak ni Maria. Pinasasalamatan ka namin sa pagbibigay mo kay Maria ng pananampalataya upang maging tagapagdala ng balitang kaligtasan. Sa pagtitiwala namin sa kanyang kabutihan, sa aming dumadalangin kami, na palalimin mo rin ang pananampalataya sa aming mga puso upang mapagtiwalaan namin na matupad ang kalooban mo sa amin, alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, sinabi ni Yahweh kay Abraham, listanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin kong iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa kita'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa pilit kong hihimukin na tulad mong pinagpala. Sila'y pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang haring nooy siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Canaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng dambana para kay Yahweh, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiupo po ang lahat para sa pagninilay. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi ng Panginoon. Ito ang mga kataga ni Isabel kay Maria. At wala na marahil tayong maibibigay na papuri kay Maria na higit pa sa sinabi ni Isabel. Si Maria ang huwaran ng pananampalataya. Tinanggap niya ng may bukas na puso sa kalooban ng Ama. Dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang salita ng Diyos. Natanggapin niya ang kalooban ng Ama. Ang kanyang tugong, ako'y alipin ng Panginoon, ay punong-puno ng pananampalataya, ay dulot ng pagtupad sa kalooban ng Ama. Ang pagtupad na ito sa kalooban ng Ama ang nagdala kay Maria upang maglingkod sa kapwa. Katulad ni Abraham, iniwan ni Maria ang kaginhawahan na maaaring ibigay ng buhay ng makadiyos ni Kristong anak niya ay kanyang natanggap dahil sa pananampalataya. Ayon sa sulat ng Hebreo, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi sa pananampalataya. Iwinaksi natin ang kasamaan
at ang anumang balakid sa atin, at tayo'y buong tiyagang nagpapatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpasakdal dito. Magsitayo po ang lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulo sa tukso at iadya mo po kami sa dilang masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pugot kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una-una, ngayon at magpakailanman at pasawalang hanggan. Amen. Litanya sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon, Maawa ka sa amin. Kristo, Maawa ka sa amin. Panginoon, Maawa ka sa amin. Diyos sama sa langit, Maawa ka sa amin. Diyos anak na tumubos sa lahat, Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. Maria, huwara ng panalangin, Ipanalangin mo kami. Maria, huwara ng pananampalataya, Ipanalangin mo kami. Maria, tumupad sa kalooban ng Diyos, Ipanalangin mo kami. Maria, huwara ng kabataan, Ipanalangin mo kami. Maria, huwara ng pagmamahal sa Diyos, Ipanalangin mo kami. Maria, alipin ng Panginoon, Ipanalangin mo kami. Maria, ina ng simbahan, Ipanalangin mo kami. Maria, ina ng sambayanan. Ipanalangin mo kami. Magsiluhod po ang lahat. Amang mapagmahal, sa tuwing dinarasal namin ang pinagpala ka sa babaeng lahat, aming pinupuri si Maria sa kadakilaan ng kanyang pananampalataya. Naway, sa kanyang pamamatnubay ay maging instrumento mo rin upang ang kaligtasang dulot ng pananalig sa iyo ay aming maipahayag at maisabuhay. Alang-alang kay Kristo, anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pangwakas na awit. Dakilang tandaang sumikat sa langit, babaeng nararatan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan. 12 bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamtan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan. 12 bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isang maganda at mapagpalang umaga po. Ngayon ay Martes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon at ikalawang araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Inihanda po natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang ng banal na Eucharistia na pamumunuan sa atin ng ating paring tagapangasiwa, Reverendo Padre Ed Molina. Magsitayo na ang lahat. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang ngayong umaga sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa inyo rin pong mga nagsisimba, sa inyong mga tahanan, through live streaming, good morning and welcome po kayo. Ang mga nag-alay ng misa ngayong umaga ay Sinad Garcia, Debbie, Sally Tamayo, Gia Barbero, Alexandra de Guzman, pasasalamat ng Teherero Malyari Aguilar family, Venus Estefani and family, De Bibar family, para din sa kaarawan ni Rovic Jesly Mahinay, at para sa natatanging kahilingan ni Maylene Zuniga at ni James R. Ron. Para din sa ating mga kapatid na may sakit sa bisa ng pananalangin ni Padre Pio, si Teresita at Rudy Teherero, Cecilia Malyari, Rostel Teherero, Jaden and Mateo Malyari, Rosalina Sagun Tipay, Doktora Gemma Fe Guloy, Lawrence Murillo, Reggie Uligo, Lia Vidal, at Carmen De Leon. Para sa mga kapatid nating yumao, ang mag-asawang sina Victorina at Rufo Estrella, Arthur Tipay, Elino Francisco, Jaime Alan, Julie, Alejandra, Virgilio, Erlinda, Wilfreda, para din sa lahat ng mga kapatid nating walang nakakagunita at nananalangin para sa kanila, lalong-lalo na mga kapatid natin na nasa purgatorio. Ialay din natin ng misang ito ngayong umaga dahil ngayon ay ating vaccination day dito sa St. Padre Pio. Ialay natin para sa lahat ng mga volunteers natin dito sa St. Padre Pio, lahat ng mga tutulong at mga ngasiwa sa ating vaccination. Lahat po ng mga nag-donate, tumulong sa pagpapahiram ng mga tents at mga silya at lamesa. Ipanalangin din natin lahat ng mga mababakunahan ngayong araw na to dito, ang kanilang kalusugan at ang kanilang kaligtasan. Mga kapatid, aminin natin sa Diyos ang ating mga pagkukulang, hingin natin ang Kanyang kapatawaran.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos Kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isama din natin, sige po.
Bago na tayo magpatuloy, ipanalangin din natin si Yuri Pasamonte na asawa ng isa sa ating mga volunteers na kahapon ay parang nag-hospital siya, hopping. Mahigit 10 ospital ang pinuntahan. Wala ni isa tumanggap. Panalangin natin ang kanyang kalusugan. Manalangin tayo. Naman naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kaming pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, ating pakinggan at pagdilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang nanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpapaalalahanan at magtulungan tulad ng ginawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos, Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan, kaya taong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo
o isang masamang espiritu? Sumigaw siya ng malakas, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ng balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang gusto kong sanang pagnilayan natin ngayon ay yung unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. At doon sa kanyang sulat na narinig natin kanina ay merong isang bagay na mahalaga na madalas hindi natin napapansin o hindi natin ginagawa madalas. We do not do enough of this. Although I'm sure, alam natin yun. Alam natin yun kasi naranasan natin yun eh. Nararanasan natin yun at ang laking tulong kapag nararanasan natin yung mga bagay na yun. Ano yung pinupunto ko? Yung encouragement, yung pag-i-encourage sa isa't isa, yung tinatawag na affirmation, no? Ina-affirm mo yung isang tao, itinataas mo siya, no? Kumbaga, imbis na pintasan mo, imbis na pulaan mo o ipahiya mo o ipamukha mo sa kanya yung kanyang kamalian, ang ginagawa mo, ano mo siya, sinusuportahan mo siya. Pinapalakas mo yung loob niya. Alam niyo po, nagkukulang tayo madalas sa ganun. Nagkukulang. Alam naman natin yun eh. Alam natin yun gawin. At siguradong tayo rin ay nakaranas ng mga tao sa buhay natin na nag-encourage sa atin. No? Ako mismo, kung babalikan ko yung sarili kong journey sa pagpapari, pakarami mga tao ang parang naniwala at nagtiwala. No? Yung bang trust at yung confidence ng tao sa iyo, miskin na parang susuko ka na o aayaw ka na napupush ka. No? Ang pinadala sa akin ng Diyos ng mga babae ang madalas na pinapadala sa akin ng Diyos na spiritual directress, counselor. Karamihan ng mga nakatulong sa akin, mga nag-encourage, nag-affirm, ay mga kababaihan. Kung bakit? No? Isang madre, dalawang madre, isang laiko, ang talagang marunong makinig. At imbis na ma-discourage ka, pag kinakausap mo sila, nagkakaroon ka ng lakas at tiwala sa sarili. Hindi ko alam kung bakit ang Diyos laging babaeng pinapadala. Mga babaeng kusgan. Yung mga matitikas na babae, malalakas na babae, matatapang na babae, ang pinapadala sa akin. No? Siguro dahil kulang ako sa aspeto ng nanay, ng pag-aaruga at pagmamahal ng isang nanay. Kaya puro babae ang pinadala sa akin ng Diyos sa aking journey. No? Yung mga kapatid na sinasabi ng ibang unang pagbasa natin, encourage one another. I think we cannot say enough. Encourage one another. Build up one another. No? Palakasin, patatagin ang isa't isa. No? Ang laking bagay noon, it makes a lot of difference na may isang tao o dalawang tao na naniniwala sa kakayanan mo. Pag merong isang tao naniniwala sa kakayanan mo, kaya mong harapin ang kahit ano. Kasi alam mo meron taong
sa likod mo, nakaalalay sa iyo. Ang laking bagay noon, no? At tayong lahat, all of us, we have the power to encourage and affirm each other. Kaya natin gawin yun, Diyos ko. Kayang-kaya natin gawin yun. Kaya lang madalas, pinangungunahan tayo ng galit, pinangungunahan tayo ng selos, pinangungunahan tayo ng kung ano-ano pa. Nangunguna yun. Imbis na, may nadapa, tulungan mong tumayo. O may nagkamali, ipaliwanag mo sa kanya yung pagkakamali niya. At itama mo siya. Yun yung sinasabi ni Pablo, build up one another. Build each other up. No? At sa panahon ngayon na maraming tao ang nalulungkot, nadidepress, kailangan yun. No? Yung mga taong nag-iisip na sumuko na, kung meron lang isang taong makikinig sa kanila at susuporta sa kanila, sasabihin, I have your back. Nandito ako sa likod mo. Aasahan mo ako. Ang laking bagay nun. Ang laki-laking bagay nun. Kaya ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, can you use that power? Pwede mo bang gamitin yung kapangyarihan mong yan to help each other? No? Kaya ito sa ating ebanghelyo, hindi nakapagtataka na yung mga tao nung nakinig kay Jesus, sabi niya, anong klaseng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Ano bang sinabi ni Jesus? In-encourage niya yung tao. No? Pinagaling niya yung tao. Ano ba yung demonyong umaali sa taong yun? Yung demonyo ng depresyon, yung demonyo ng walang tiwala sa sarili, yung demonyo ng, di ba? Pag ang tao ay down na down, para siyang inaalihan ng demonyo. Anong ginawa ni Jesus? Tinanggal niya yun. Tinanggal niya yung mga negative thoughts. Kasi di ba, habang tayo lumalaki, mayroong mga put-downs. Sabihin sa'yo, ang pangit mo, ang bobo mo naman. At hindi ka tumulad sa kapatid mo. Yung mga put-downs, na imbis na tulungan kang tumayo, lalo ka pang binababa. Ang dami-dami nating karanasan ng put-down sa buhay nung tayo ay maliliit pa at lumalaki pa. Yung mga put-downs na yun ay parang recording sa ating isipan. Pag may nangyari, magpi-play agad yung mga put-downs na yun. Sabi na nga ng nanay mo, bobo ka eh. Sabi na nga nila, wala ka raw kakayanan, hindi mo raw kaya yan. Diba? But kailangan i-stop at i-erase yung mga put-downs na yun at palitan ng mga words of encouragement. Kaya mo yan. Sige lang, kaya mo yan. Nagkamali ka, try again. Subukan mo ulit. Di ba, ang sarap-sarap pakinggan ng mga salitang yun? Subukan mo ulit, kaya mo yan. Di ba? At yun ang sinasabi ng mga tao rito sa Ebanghelyo na anong klaseng pangungusap ito na napaka makapangyarihan at mabisa. Yun yung words of encouragement na lahat tayo meron. All of us have that power to affirm and to build up each other. Let us use it. Magsitayo na po tayo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at manggawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahay naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kaputihan sa kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kani-kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway masyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang ating sariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong ibang abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Roberto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama, hinihiling namin na kami iadya mo sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo mo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo rin sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Dasal sa espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagatya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagatya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Jose. Dakilang Patriarkang San Jose, ulirang ama ng tahanan, amang tinuring ni Jesus at kalinis-linisang esposo ng Birheng Maria, sa tulong ng iyong makapangyarihang pagkupkop bilang mabisang katiwala sa trono ng Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong makaamang pagmamahal at tanging pag-aampon. Mahal naming San Jose, itinataas po namin sa Diyos Ama ang aming mga pangangailangan sa buhay at mga hangarin sa buhay espiritual, na sa iyong tulong ay makamit ang pagpapala ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagindapatin mo po na ihitid sa Diyos Amang bukal ng awa ang aming taos-pusong panalangin na may lubos na pasasalamat sa lahat ng kanyang mga biyayang kaloob. San Jose, nabuhay po kayo sa piling ni Jesus. Dinuyan mo siya sa iyong mga bisig at nahimlay siya sa iyong dibdib. Yakapin mo po siya at gawaran mo ng halik sa noo para sa amin. Sa gayon po, ang halik na iyon ay madalma namin ngayon at sa oras ng kamatayan. Amen. Ilang paalala lang po, nandito na po yung karamihan sa ating mga volunteers para sa araw na ito. Nandiyan na yung mga marshal, nandiyan na yung mga
nasa registration, sa screening, sa counseling, at sa monitoring. Andiyan na rin yung mga ushers natin. Nawa po ay maging maayos ang ating pagbabakuna ngayong araw na to. Walang gaanong mga problema o untoward incidents, no? Kagabi pa po ay parang may nabasa pa ako na parang may mga sinusubukan pang pumasok sa ating registration. Puno na ba? O meron pang konting close na. Okay, tapos yung mga pwedeng mag-walk-in, yung mga 1 o'clock sila pwedeng pumunta. Kasi baka hindi mapuno yung 500 na bakuna na inilaan para sa atin ngayong araw na ito. No? So, sa oras po na nakatakda sa inyo, doon lamang kayo pupunta. Hindi kayo pwedeng pumunta anytime. So, sa oras na nakatakda, yung mga waiting na hindi nakaregister at gustong magpabakuna, alauna po kayo pumunta rito kasi kung meron pang natitira at hindi dumating yung mga nakaregister, ibibigay po sa inyo yung mga nakalaang bakuna para maubos natin yung 500 vaccines na nakalaan sa atin. So, pagpalain nawa tayong lahat at kayong lahat ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ni San Padre Pio, ang ating patron dito sa ating simbahan. At the same time, nagpapasalamat tayo sa ating mga engineers. Siguro dapat ko lang silang bagitin dahil sobrang sipag, sobrang tiyaga at talagang maasahan yung ating mga nangangasiwa sa ating pinapagawa dito. Si Engineer Noel Ignacio na nangangasiwa nitong ating pagpapaayos sa loob ng simbahan, na siya mismo ay nagja-jackhammer para lang matapos ito at talagang nagpapagod, hinahabol sa ating para magamit natin ngayon. At si Brother Rolly Montibon na napakasipag, napakatiyaga. Maaasahan mo talaga pag siya ang tinawag mong magtrabaho, as in, kung ano yung may malasakit. Kumbaga, ito yung mga katulong natin sa simbahan na may malasakit sa simbahan. Talagang maasahan at mapagkatitiwalaan natin sila. No? So sabi ko, di ba kanina, words of encouragement. No? When you see something good, say it. When you notice something beautiful, say it. Huwag mong sarilinin. No? Kasi yung salita mo, yung ginagawa mo ay nakaka-encourage sa mga tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nobis